Right? Dito lang sa church. At sa Midweek Online. At sa live groups. At kung pag nakakausap niyo yung mga pastors natin. So, kaya mahalaga, we always encourage you guys na come and hear the word. Diba? Yun lang yung ating maliit na part. Sabi ni Jesus, remain in my word so that you will become fruitful. Amen? Right? So, dati ang problema natin, paano kayo magiging mabunga? Diba? Sabi ng John 15, sabi niya, hindi mo problema paano ka maging mabunga. Ang problema mo, kailangan mong manatili sa salita. Manatiling connected dun sa vine, sa word. So that, the word will do its miracle. The word will do its work. Right? In you. Sabi ng Mark 4, ang word of God daw ay parang nagtatanim. Or ang kaharian ng Diyos ay parang nagtatanim na magsasaka. Siya ay nagtanim, natulog, nagising. Hindi niya alam kung paano tumubo yung kanyang tinanim. Pero ang puso, ang yung ating isipan ay nagpuproduce ng sarili niya. Ulitin ko yun. Ang ating puso ay nagpuproduce ng sarili niya. Basahin nga natin yun at doon tayo mag-start. Sa Mark 4, gusto kong maipakita ulit. Alam nyo na to, pero it's always good to be reminded again. Sa verse 26. Mark 4:26, New King James Version. Ang sabi diyan, na yan. Yan. And Jesus said, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. So, parang pinapaliwanag ni Jesus yung kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng physical na maiintindihan ng tao. At alam ko tayong mga taga dito sa Bungabong at Mindoro ay dahil tayo ay agricultural region, ay maintindihan natin to. Ang sabi diyan, ang kaharian daw ng Diyos ay parang tao na nag-scatter, nagsabog ng buto sa lupa. Next. And should sleep by night and rise by day. So siya daw ay ginawa niya lang normal niyang ginagawa. Magkatapos niya maghasik ng buto, siya ay natulog sa gabi, nagising sa umaga. At then sabi doon, and the seed should sprout and grow, he himself does not know how. Right? So, kapag yung naghasik daw, ginawa niya yung normal na buhay niya, pero siya ay naghasik, siya ay nagtanim ng buto, sabi doon, yung buto daw ay nag-sprout at nag-grow, hindi niya alam kung paano. Right? So, yun yung dahilan bakit sabi ni Jesus na, you have to remain in my word. Right? Kasi every time you hear the word, you are planting the word, the seed of the word in your heart. And then sabi diyan, meron daw kakayanan yung buto. Then, for the earth yields crops by itself. Right? Ano yung earth? Yun yung puso natin. Yun yung ating isipan. First the blade, then the head. After that, the full grain in the head. Next, yan yung proseso, no? But when the grain ripens, nung nahinog na daw yung trigo, immediately he puts in the sickle because the harvest has come. Right? So sa kaharian ng Diyos, sinasabi ng Diyos, walang instant. Merong process. At ang process, you hear the word, you scatter the word in your heart. Sabi doon, the seed should sprout and grow. Ibig sabihin, yung seed, merong kakayanan na tumubo kapag naitanim sa iyong mga isipan. Right? And then, sabi doon, for the earth yields crop by itself. So, hindi nyo na kailangan tulungan ng isipan ninyo kapag naitanim nyo na yung salita ng Diyos sa inyong isipan. Ang part mo lang, ihasik. Right? Itanim, makinig. And then, bahala na yung puso,
Bahala na yung word na magtrabaho sa loob natin. And then, dadating yung time, sabi doon, dadating yung time, anong mangyayari? Mag-sprout. First the blade, then the head, then the full grain in the head. Right? So, ano muna, alam niyo naman yung proseso, di ba? Usbong muna, suloy, then makakakita ka na ng medyo bunga, and then dadami na yung bunga, and then, ano sabi? Merong due season of harvest. Right? So, ibig sabihin, kapag pinag-usapan ang kaharian ng Diyos, hindi pwedeng, Lord, bless me instantly. Merong process. You have to hear the word. Right? Why? Because every time you hear the word, nagkakaroon ng pagkakataon ang Diyos na magtrabaho sa inyong mga buhay. So hindi ka na, Lord, magpe-pray na, Lord, kumilos ka sa aking buhay. Ang action nun ay, I will hear your word, Lord. I will be connected. Mananatili akong nakakonekta dun sa word dahil alam ko yung word mo ay may kakayanan na tumubo at bumunga na hindi ko alam kung bakit. And then dadating ang time, magugulat na lang ako na yung buto ng salita ng Diyos ay nakaka-apekto na sa buhay ko at ito ay magandang effect. At hindi lang sa buhay natin, kundi sa buhay ng mga taong nasa paligid natin. At yun yung process. Ang sabi ng Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God unto salvation. Ano muna ako? For everyone who believes. For the Jew first and also for us, Gentiles, Greeks. For in it, saan daw yun? Sa gospel of Jesus Christ, the word of God, sa loob ng salita ng Diyos, ang nandun daw yung katwiran ng Diyos, sabi doon, na nire-reveal niya from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Amen? So, sabi niya, kung gusto mo daw maranasan yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, kailangan makinig ka ng salita ng Diyos. Apart from the word, ang tawag doon ay wishful thinking. Diba? Kung wala ang salita ng Diyos, Lord, sana bless mo ako, hindi makakakilos ang Diyos dahil meron siyang ginawang pamamaraan or design. Right? At hindi niya nilalabag yung kanyang salita. Wala siyang backdoor. Right? Jesus is the only way. Right? Siya yung daan, siya yung katotohanan, at siya yung buhay. So when we hear the word, the process starts. Right? Kapag pinakinggan natin yung salita ng Diyos, nagsimula na yung proseso ng harvest. Amen? That's why when you hear the word, wag mo nang isipin yung Lord, hirap na hirap ako. Lord, tulungan mo ako. Wag mo na isipin yon. Ang isipin mo na, yung process of harvest is starting. Right? Kumikilos na yung word sa buhay natin. Anong gagawin mo? Lord, salamat sa harvest. Lord, salamat sa harvest ng word sa buhay ko. Right? I will never be the same again. Dahil alam ko na yung salita mo ay nagtatrabaho sa akin. Kagaya ng magsasaka, excited siya na hintayin ang 4 na buwan. 4 ba? 100 days to be exact. Yung harvest niya. Right? Hindi niya agad pinuputi yung palay na wala pang bunga. Right? Siya ay patiently waiting for the harvest. Ang sabi ng Bible, Galatians, sabi niya, do not grow weary in doing good, for in due season. Pakisabi, due season. Yan. Alam ko, excited kayo. Ito yung due na excited kayo. Right? Ito yung due date na excited kayo. Bakit? Ito yung due season of harvesting the word that you have sown in your heart. Mga kapatid, believe it or not, gusto mo man o ayaw mo, that's the process. That's why bilang mga ministers ng word, we always encourage, di ba, pag may problema kayo at sinabi nyo sa amin, Pastor, tulungan mo ako sa problema ko, palagi namin sinasabi, hear the word. Pastor, makakabayad ba yan sa utang ko? Pastor, makakasolusyon ba yan sa problema ko? Hear the word. Why? Because without the word, God cannot work. He only works within His word.
namin, nakakakilos lang ang Diyos sa kanyang salita. Anong sabi dun sa Isaiah or sa Jeremiah? God is watching over His word to perform it. Right? Ang Diyos ay naghihintay hindi sa himutok ng iyong damdamin o sa paghihirap ng iyong kalooban. Siya ay naghihintay sa salita niya na sasabihin mo at yun ay ready na siyang gawin. He is ready to perform His word. So ang tanong ko, ano bang mga sinasabi niyo sa Lord? Sinasabi niyo ba yung salita niya o sinasabi mo yung iyong gustong mangyari? Right? So ang encouragement namin sa iyo, when you come to us and asking for help, we will always prescribe. Hear the word. Why? Because we want the process to start immediately. Pero pag hindi nyo kami pinakinggan, kung hindi kayo matutulungan ng salita ng Diyos, sino kami para makatulong sa inyo? Right? Kung ang salita ng Diyos ay hindi makakatulong sa inyo, wala nang pwedeng makatulong sa inyo. That's why ang good news, He gave His word to heal our disease. Diba? He gave His word to heal our ignorance, right? He gave His word to strengthen us, right? He gave His word to encourage us, to bring us into right position in Him. Amen. Pinadala niya yung kanyang salita para dalhin tayo sa lugar kung saan palagi tayong nagtatagumpay. Sabi nung kanta natin, diba? He is our champion. Right? At walang giants na pwedeng makatalo sa atin when we stand with Him. Right? So ganun kahalaga yung hearing the word. That's why ang encouragement namin sa inyo palagi, church, friends, guys, hear the word of God, the good news about Christ, who you are in Him, what you have in Christ, what you can do in Him. Right? At pag nag-soak in kayo doon, pag nagbabad kayo doon, para kayong nasa magandang lugar. Kaya kayo nakakaramdam ng kapahingahan. Right? At sa sobrang kapahingahan ng iyong espiritu, nararamdaman ng iyong katawan. At nagsisimula kayong antukin sa preaching ni Pastor. Nakaka-apekto, right? It's always good to hear the word. At alam ko, kaya yung mga natutulog dyan, hindi ako nagagalit, di ba? Yung ibang mga preacher, ba't kayo natutulog? Right? Hindi. Ako alam ko kung bakit. Kasi kapag nasa inyo lang kayo, hindi kayo makatulog. Pero once you start hearing the word, your spirit is rejoicing and resting. At ito ay nagkakaroon ng effect sa inyong mga physical na body. Kaya kayo nandyan, ay sarap matulog. Aircon pa yung church ng KCC. Sarap matulog. At okay lang, sige matulog ka lang dahil kailangan mo yan. At buti na lang meron tayong live stream. Pag nakatulog ka, pumunta ka sa Facebook page natin, Kingdom Culture Church, at pakinggan mo ulit yung preaching. Amen? So, at yan, available para sa ating lahat. Hindi na tayo mahihirapan. Kagaya no, di ba? Panahon natin, pag nakatulog ka sa preaching, wala na. Di ba? Ang ganda ng preaching, hindi ko na narinig. Bakit? Dahil wala naman akong mababalikan. Hindi ni-record. Di ba? Walang recording, walang live stream ngayon. So, ngayon, readily available sa atin to hear the word. At yan ay bigay sa atin ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Kaya sinisigurado natin na maganda yung sound natin para pag pinakinggan niyo ulit, ay may encourage kayo. Siguro, baka makatulog na naman kayo. si Pastora Josie, ginagawang sleeping pills yung boses ko eh. Kaya, habang pinapakinggan niya yung mga preaching namin ni Tatay, siyempre, kadalasan ako kasi akong pinakamarami, di ba? So, nagpipreach pa ako ng madaling araw, sabi ni Ate Myra, parang narinig ko pa si Pastor Noah, madaling araw na. Yung ano niya yun, landlady. At kaya it's always good to hear the word. Amen? Amen. So encouragement ko yun sa inyo. Pero ating pinag-uusapan ngayong umaga, ngayong buwan ay helpmate. Pakisabi, helpmate. Yan. At siyempre, di ba, 2 weeks ko na itong tinuturo, ang pagiging helpmate natin, dahil sabi ng Biblia, we are the bride of Christ. Right? Sabi sa Ephesians, tayo daw yung bride ni Kristo.
At isa sa mga function dahil ang ating tema ngayong taon ay His divine nature ability. So ang ability ng nature na meron tayo galing sa Diyos, ang isa doon sa ability na yon ay pagiging helpmate. Right? Last Sunday sinabi ko na, medyo meron akong sinabi, sabi ni Lisel, medyo parang blanket statement yung sinabi mo na hindi nyo kailangan ng tulong. Right? Gusto kong i-justify yon. Right? Sinasabi ko kung bakit hindi nyo kailangan ng tulong dahil lahat na ng tulong, kung mababasa ninyo sa salita ng Diyos, ay ibinigay na sa inyo. Right? Sabi niya, Colossians 2:10, you are complete in Him. Right? 2 Peter 1 verse 3, everything that pertains to life and godliness has been given to you. Right? Sabi sa Ephesians, Jesus is the very source of the church. So, kapag nakita mo sa salita ng Diyos, hindi mo na makikita mo, ay okay, punong-puno na pala ako. Right? Ang problema, bakit tayo nagkukulang ngayon, ay dahil hindi natin nakikita kung anong meron tayo kay Kristo. Diba? In-emphasize ko na to dati, na palagi tayong nakatingin sa wala. Diba? Nasanay tayo. Diba? Kung ilang taon na, sino bang pinakamatanda dito? Si Pastor Diyos, diba? Diba? Si Nanay Flor pala. Nanay Flor. Si Nanay Flor. Yan. Diba? Si Nanay Flor, diba? Kung matagal mo nang nakasanayan, alam mo, 40 taon na nakasanayan mo na tumingin sa wala, tingin mo sa unang pakinig mo ng salita ng Diyos, maaando mo agad yon. Diba? Hindi. It takes process, right? That sabi nung parable, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground, right? So when you hear the word, yung process starts. Ang unang munang ginagawa ng salita ng Diyos ay binabakbak yung mga lumang kaisipan, right? At nag-establish ng bagong paniniwala na galing sa salita ng Diyos. At hindi yun mangyayari overnight. Kaya huwag kayong magkaroon ng false hope na pag nakarinig kayo ng salita ng Diyos, 1 time, 2 times, 3 times, ay mawawala na yung problema ninyo. Hindi. It takes, continuous hearing of the Word. Right? Let the Word of Christ dwell in you richly, sabi sa Colossians. So, habang pinapakinggan natin ang salita ng Diyos, binabakbak niya yung mga lumang kaisipan natin. At nag-establish siya ng bagong, di ba? Ang pinakamahirap, na sabi ng Biblia, we are God's building. At yung pagtatayo sa atin ng Diyos ay mahirap. Bakit? Kasi kailangan mo nang i-demolish bago magtayo ng bago. Tanong nyo kay engineer, di ba? Katulad yan, CR natin, ang hirap ipantay niyan kasi yung mga walls natin ay mga tabi-tabingi. Di ba? So napakahirap mag-renovate dahil kailangan mo muna magbasag bago magtayo. Ganon tayo sa mga tao. Di ba? Marami tayong kaisipan na wala sa salita ng Diyos. So, kaya mas matagal yung process ng pag-build ng Lord. That's why wala ka ng oras para mag-aksaya. Makinig ka na ng salita ng Diyos. Dahil maraming babakbakin ang salita ng Diyos sa isipan natin bago siya makapag-establish ng bago. Yun yung nangyayari sa atin. That's why, huwag mong hintayin na, Lord, ang tagal naman. Hindi yun ang part mo. Part ng Diyos na pabungahin yung salita niya. Ang part mo ay makinig ng salita niya. Yun lang yung part mo. Just hear the word. Right? Hindi mo pa nararanasan yung God's provision, hear the word. Hindi mo pa nararanasan yung God's healing, hear the word. Right? Hindi mo pa nararanasan yung breakthrough sa iyong sitwasyon, just hear the word. Why? Dahil as you hear the word, yung mga old building establishment ng mga paniniwala sa iyong isipan ay binabasag muna ng Diyos. Meron munang pulling down and throwing down of strongholds. Right? And then build and plant. Sabi niya kay Jeremiah, di ba? I put my words in your mouth to throw down, to destroy. Right? Ano yung dinidestroy? Yung mga lumang kaisipan na meron tayo, yung mga lumang paniniwala na hindi ayon sa kanyang salita. And then the word also God will use His word also to build, to plant and build.
And then doon tayo makakaranas nung breakthrough. Doon natin maranasan sa physical yung salita ng Diyos. At pero ang maganda doon, habang nandun ka sa loob ng process na yon, binakuran ka na ng Diyos. Di ba pag nagtatayo ng building, anong una nilang ginagawa? Binabakuran nila. Bakit? Para walang makanakaw ng mga materyales, walang makapasok, walang makakita ng ginagawa. At engineer, bakit ba binabakuran? Wala maaksidente pag may hukay, no? Kasi malalim. Naalala ko yung sa kanto ng POEA, di ba? Yung sa Ortigas, di ba? Lalim nun sa Maynila po. Sa POEA, sa kabila, no? SEC dati, no? Naghukay sila doon, pero may takip. Kasi malalim, sobrang lalim. So, ganun yung larawan, habang binabasag ng Diyos yung mga lumang kaisipan natin, tayo ay kino-cover niya sa kanyang biyaya. Amen. Hindi niya tayo pinapabayaan. At habang tayo ay nasa proseso, habang hinihintay niya yung due season natin, habang tayo ay nasa proseso, ang Diyos ay palaging nandiyan para tayo i-cover sa kanyang biyaya, sa kanyang kaligtasan, right? Kaya huwag ka nang umalis doon sa process ng Diyos. Huwag ka nang lumabas doon sa covering. Right? Palagi ka lang mag-stay sa Word. At yun yung gusto ng Diyos. At isa sa mga tinatayo sa atin ng Diyos bilang katawan niya, di ba? Sabi ng Biblia, He is the head and we are the body. Ang ini-establish ng Diyos sa atin ay pagkaalam kung ano yung function ng katawan niya dito sa lupa. At yun yung title natin, Helpmate. So, kaya ako sinabing, hindi nyo kailangan ng tulong. Dahil ang tulong ninyo ay binigay na. Right? Ang problema, alam niyo kung anong problema natin? Naghahanap tayo ng tulong sa ibang lugar. Alam ba, sa example, lahat ng taga-KCC, ang inyong tulong ay nandun sa court ng poblasyon. Yung iba sa inyo pumunta sa court ng Ipil, sa court ng BB1, sa court ng Malitbog. Tapos pagdating nyo doon, sasabihin nyo, Lord, nasaan yung tulong ko? Ang sabi ng Lord, sa court ng poblasyon, ang tulong ng mga taga-KCC. So in a way, ganun yung ginagawa natin. Hanap tayo ng tulong sa kung saan-saan. Matatagpuan lang pala natin ang tulong kay Kristo at ang salita niya. At yun ang pinakamagandang tulong na makukuha mo. At bakit? Kasi yung tulong na yun ay merong kakayanan na hindi lang mapunuan ang iyong kakulangan, kundi yun ay may kakayanan para ikaw ay tumugon sa kanyang pagkatawag na helpmate or aid. Yun ang ibig sabihin nun. Sabi sa Ephesians 5, verse 8, basahin mo natin sa verse 8 ang ating TPT version. Okay lang kayo? Sabi niya, once your life was full of sin's darkness, right? Once, ibig sabihin noon. But now, ngayon daw, sabi ngayon. Palagi kong gustong ipaulit sa inyo yan kasi gusto kong tumatak sa inyo na ngayon, yung nakaraan, wala na. Ngayon, right? If anyone is in Christ, he is a new creation. So, ngayon, but now, you have the very light of our Lord shining through you because of your union with Him. Right? So, yung salitang union, maririnig mo yun sa kasal, right? Yung kanilang pag-iisang dibdib, right? Hindi isang lang yung dibdib nila, kundi sila ay nagkaroon ng union, di ba? The two became one. Right? Hindi the two became 50-50. Right? Sabi meron ako napanood, sabi niya, ang pag-ibig daw ng Diyos ay hindi naghahanap ng sukli. Palagi lang itong nagbibigay. Kaya
yung union na yon, kasi yung kasal ay physical picture ni Kristo at ng kanyang katawan. Ulitin ko yun yung kasal na nakikita natin, yun ay physical picture ni Kristo at ng katawan niya. So, ang nilalarawan ng kasal ay si Kristo at ang katawan. Naintindihan natin? Right? So, kaya nga, pag binasa natin itong 5, makikita, ang palagi niyong tandaan na kapag binanggit ang husband, huwag niyong isipin yung asawa niyo. Isipin niyo si Kristo. Pag sinabi, husband, love your wife. Ang tinutukoy nun si Kristo. Mamaya, makikita natin. Ngayon, kapag binanggit sa Ephesians na wives, submit, huwag niyong isipin yung asawa niyo rin. Isipin nyo yung church. Kasi yun yung tinutukoy doon. At dahil sa union, mamaya natin babasahin yan, sabi doon, yung liwanag daw ni Kristo ay nanggagaling or ikaw ay pinagdadaanan nung liwanag niya. So anong ibig sabihin? Anong larawan nun? Ang larawan nun ay yung tulong, yung yung natanggap nating tulong kay Kristo, yun ay may kakayanan na makatulong din sa iba. At mamaya may maganda akong larawan mula sa Genesis at sa yung ginawa ni Eve at yung parallel ng church at ni Eve. Di ba? Dahil sabi ng Biblia si Christ daw yung second Adam. At basahin muna natin tong scripture na to. And then sabi doon, because of your union with Him, your mission, sabi, my mission. Yan. Ito yung mission ninyo. Kung naghahanap kayo ng mission, ito yung mission ninyo. Your mission is to live as children flooded with His revelation light. Ano ibig sabihin ng pastor? Ang mission daw natin sa buhay ay maglakad dito sa buhay natin na merong pagkaalam, na bumabaha ng pagkaalam kung sino si Kristo. Bakit? Kasi, di ba, alam niyo naman yung purpose ng baha, di ba? Pag bumaha, lahat dala. Tama? Ganon din daw tayo. Kapag tayo nagbabaha ng pagkaalam kung sino si Kristo, lahat ng makakasalamuha natin, nadadala natin. Influensya. Actually, yun ang purpose ng wife or ng body or bride ni Kristo. Ang binigay niyang capability sa leadership ng bride ay influence. Leadership through influence. So, yun, mamaya babalikan natin yun. And then sabi dito, yun yung mission natin. Tayo ay maglakad na bumabaha ng pagkaalam kung sino si Kristo. Sabi doon, flooded with His revelation light. Right? Kung ano yung meron tayo kay Kristo. And then, next verse. And the supernatural fruits of His light will be seen in you. So yung bunga daw, hindi physical, supernatural fruit. Ano yung makikita? Goodness, righteousness, and truth. Amen? Makikita yung goodness ng Lord sa buhay mo. Makikita ng tao yung righteousness ng Diyos sa buhay mo. Makikita ng mga tao yung katotohanan sa buhay mo. Yun yung dapat nilang makita kapag nagbaha tayo ng pagkaalam kung sino si Kristo sa buhay natin. Amen? Then, sabi doon, you will learn to choose what is beautiful to our Lord. Kapag nagbaha tayo ng pagkaalam kung sino tayo kay Kristo, makikita yung goodness, righteousness, and truth, and then matututo tayong magdesisyon ayon sa kanyang kalooban. Diba? Alam ko gusto niyong mangyari yun, no? Dahil yun ang pinaka-problema natin eh. Lord, paano ako magdedesisyon na ayon sa iyong kalooban? At yan na, sinabi ng salita ng Diyos. Sabi doon, ang mission daw natin
ay magbaha ng pagkaalam kung sino si Kristo sa buhay natin. Paano mangyayari yun? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Hindi yan magbabaha kung hindi nyo pupunuin yung iyong isipan. Talon tayo sa verse 32. New King James Version. Bilis ng oras, oh. 11:15. Advance yan eh. 32. 5:32. Baka hindi lang napindot dyan. Babasahin ko na lang dito sa, i-shade mo lahat para lumabas. Yung sa dulo. Yan. Sabi dito, this is a great mystery. Diba? Doon sa unang verse sabi dyan, wives, submit to your husband. Husband, love your wife. Right? And then sabi niya dito, this is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. So hindi pala niya tinutukoy yung mag-asawa. Ang tinutukoy niya si Kristo at yung katawan. Right? So bakit? Dahil sabi ng Biblia, we are His bride. Siya yung groom, right? So kita niyo sa Revelation. At bago matapos ang oras ko, basahin natin sa Genesis. At gusto kong mag-pay attention kayo dahil napakahalaga ng paglalarawang ito para makita natin kung bakit tayo ginawa ni Kristo na helpmate. Genesis 3. Ito yung account na nagkasala sila. Right? Nagkasala si Adan at si Eva. At ang sabi dito sa verse 2 sa New King James na natin basahin. And the woman said to the serpent, sa 1 na muna, sige, sa 1, para hindi tayo tumalon. Sabi dito, now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. So matalino daw. Wais. And he said to the woman, kausap niya ng serpent, yung babae, si Eve, has God indeed said, you shall eat of every tree of the garden? Right? Ganun ang kaaway eh. Pag lumapit sa inyo, palaging patanong, mahal ka ba talaga ni Lord? Nagpo-provide ba talaga si Lord? Iingatan ka ba talaga ni Lord? Right, diba? Mga ganun. Pero ang salita ng Diyos, you are blessed. You are healed. You are protected. Sigurado. Right? Kaya pag merong questioning mind or reasoning, alam nyo na hindi yun si Lord dahil ang Lord ay sigurado. Siya ay constant, siya ay sure. Amen? And then yun yung tanong nung serpent, sabi niya, sinabi ba ng Diyos na hindi nyo pwedeng kainin lahat ng bunga sa garden, di ba? And then sabi ng babae, and the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. So, dahil sa sinabi ni Eva na ganun sa serpent, nalaman nung serpent na dinagdagan na ni Eva yung sinabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, do not eat it. Diba? Huwag niyo daw kainin. Hindi lang hawakan. So, hindi kasama yung hawakan. Dinagdagan. And then, sabi sa verse 4, then the serpent said to the woman, you will not surely die. Diba? Hindi ka mamamatay. For God knows in the day that you eat of for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened,
and you will be like God, knowing good and evil. Tanong ko, si Eva ba ay kamukha na ng Diyos o hindi pa? Kamukha na, right? They were created in His image and His likeness. Genesis 1:26. Right? At ang problema, kinreate tayo para lang sa good. Diba? First day, nag-create ang Diyos. Sabi niya, it was good. Second day, nag-create siya. Anong sabi niya? It was good. Third day, nag-create siya. It was good. Fourth, good. Fifth, good. Sixth, very good. Dahil nung 6 tayo yung kinreate niya. So, meron ng adjective na very. Tama ba adjective ba yun? Hindi. Ha? Adverb. Yan. Very. Very good. So, saan tayo kinreate ng Lord? Sa good. Right? Yun lang yung kayang i-handle ng tao. Good. Kaya sabi niya, you can eat any fruit because it's good. Except to those na dun sa mga bunga na nakakaalam ng good and evil. So sa simula pa lang, in-establish na ng Diyos na ikaw ay mabuhay sa mabuti. Sa kanyang kabutihan. Hindi kanya kinreate sa evil. That's why ngayon, kapag ikaw ay nakarinig ng masamang balita, anong unang-una mong nararamdaman? Diba? Yung iba, nag-chill, iba. Diba? Nanalamig ang kamay. Namumutla ang labi. Natatakot, hindi kayang i-handle yung evil reports. Right? Kagaya nung sinabi ng mga spies, yung 10 spies, they brought evil report sa children of Israel. At anong ginawa nila? Sila ay pinunit nila yung kanilang mga damit. At nagreklamo na kay Moises at sabi niya, dinala mo ba kami dito para ilibing sa ilang kasi walang libingan sa Egypt? So, kapag nakakarinig tayo ng masamang balita, hindi natin kayang i-handle. Bakit? Kasi hindi kinreate ng Diyos ang ating isipan sa mga masamang balita. At yun yung nakasulat sa Genesis. Lahat kinreate niya good para sa atin. Amen? Kaya, hindi nila kinayang i-handle yung evil. At doon sila, ang sabi dito, then, sabi doon, verse 7, 6. So when the woman saw, pakisabi, saw. Anong ginawa niya? Tinignan niya. Right? Tinignan niya. Ano daw yung tinignan niya? When the woman saw the tree was good for food, physical, pleasant to the eyes, physical, and desirable, sabi doon, to make one wise, natural mind. She took of its fruit, but magkatapos niyang titigan, anong sunod? Action. Nung tinitigan niya, napalapit siya at kinuha niya. Ganun nangyayari sa atin sa mundo. Kapag tumingin tayo sa physical, nadodraw tayo ng physical at ginagawa natin yun. Kinuha niya yung bunga at anong ginawa? Kinain. At hindi niya lang kinain. Dahil yung bride, yung helpmate, ay kinreate para meron siyang leadership through influence. Na-impluensyahan niya ngayon. Sabi doon, no? And then, she took of its fruit and ate, and she also gave to her husband with her. Katabi niya lang pala. Nandun lang pala si Adan. Hindi sinabi ni Adan, huwag mo kausapin yung serpent. Diba? Hindi yun ang sinabi ng Diyos. Sabi, huwag natin kainin.
Pero dahil siguro takot si Adan kay Eva, tahimik lang siya. At sabi ko, kainin mo yan. Leadership through influence, helpmate, right? Anong ginawa ni Adan? And he ate. So, ito yung parallel na sinasabi ko. Yung helpmate, si Eve, ay kinreate yung kanyang gift ay influence. At same with us, the bride of Christ. Right? Kaya mababasa niyo sa New Covenant ang palaging sinasabi ng salita niya, tumingin ka sa mabuting bagay. Hindi kagaya ni Eve, tumingin siya dun sa ayaw patignan ng Lord. Right? Sabi niya, sabi sa Philippians, di ba? Whatever things are true, whatever things are lovely, whatever things are pure, whatever things are good report, noble, think of those things. If you are in Christ, look above. Sa Hebrew, sabi niya, look unto Jesus, the author. Sabi niya, sabi sa Ephesians, tenderly devoted, the wives, be tenderly devoted to your husband. Anong sinasabi? Dahil alam ng Diyos kung paano nagkamali yung bride, ngayon, nire-refocus niya yung pagtingin natin bilang asawa, bilang bride ni Kristo, bilang helpmate. Why? Because we are called to influence. Hindi kagaya ni Eva na inimpluwensyahan niya si Adan na gawin na mag-disobey. Diba? Eve chose to look on what her eyes can see rather than what the Word has said. Pinili ni Eva na tignan, na sundin yung kanyang paningin. Imbis na sundan o tignan yung sinabi ng Diyos. At ngayon, nandun na naman tayo sa ganung posisyon bilang helpmate. Right? That's why the just, sabi nasa natin, the just shall live by faith. Ibig sabihin, we have to look on the Word instead of what we can see with our eyes. Amen. Mas tumitingin tayo sa salita ng Diyos. Bakit? Dahil hindi kagaya ni Eve na nakatingin sa physical at na-impluwensya na mag-disobey si Adan, ngayon tayong katawan ni Kristo, titingin sa salita niya, right? Nang sa ganon ay ma-impluwensya natin yung mundo na sumunod at kainin yung bunga ng katwiran ng Diyos. Amen? Yun yung part natin bilang helpmate, right? We look into the Word so that we can influence the world to obey and eat the fruit of righteousness and goodness and truth, yung sinabi sa Ephesians kanina. At yun yung part natin. Amen? Hindi na tayo kagaya ni Eve na tumitingin sa physical, diba? Nung nakita niya na yung bunga ay masarap, maganda, mukhang meron akong matututunan. Ano nangyari? Nag-disobey sila dun sa word. Imbis na, hindi, sabi ng Lord, kainin ko lahat. Huwag lang yan. Right? Sabi ng Lord, kainin ko lahat. So dito lang ako sa good. Ito lang good ang kakainin ko. Ganon tayong katawan niya, right? Sabi ng Lord, we'll look unto Him, we'll look unto Jesus, we'll look to His Word, right? Dito lang ako sa good news of Jesus Christ. Dito lang ako sa magandang balita tungkol kay Kristo. Dito lang ako sa I am provided, I am healed, I am protected. Dito lang ako sa I am blessed, right? With every spiritual blessing. Dito lang ako sa I am I have the wisdom of God.
ito lang yung aking kakainin. Bakit? Kasi gusto kong ito yung i-impluwensya ko sa mga taong tinawag na kasama ko sa buhay ko. Amen? As the serpent used the helpmate, influenced Adam to disobey and eat the fruit, so God is using Christ's helpmate to influence others to obey and eat the fruit of righteousness. Amen? That's our part. Yun yung part natin. Kaya, church, alam ko na isang pribilehiyo na maging helpmate tayo dito ng Diyos sa lupa. And that's who you are. Kaya gusto ng kaaway na mag-focus ka lang sa problema mo para makalimutan mo yung totoong katayuan mo sa Kanya. Kaya tandaan natin, yes, dadating ang problema, pero sabi ng Biblia, take heart or be courageous, for I have overcome the world. Amen? Pag sinabi ni Jesus na He has overcome the world, ibig sabihin, you have overcome the world. Why? Because He is the head and you are the body. We are one with Him. Amen? Amen. And that's good news for every one of us. At itutuloy natin to next week. Amen? Alam ko meron kayong naintindihan. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Let us pray. Father God, salamat po sa inyong salita na natanggap namin ngayong umaga. Lord, alam namin, iba't iba man ang aming level ng pagkaunawa kung sino kami sa inyo. Ang inyong salita ay makapangyarihan para paglingkuran ng bawat isa sa level kung nasaan sila nandun, O God. Lord, naniniwala ako na as we start the process of harvest in our lives, Lord, as we go on and live the lives that you have called us to be, to do, O God, alam po namin ang inyong biyayang patuloy na nag-cover sa amin, ang inyong pagmamahal, ang palaging may nakahawak sa amin. At alam namin na hindi kami mapapahamak habang pinapakinggan namin ang inyong salita. Lord, marami pong salamat sa pag-reveal sa amin ngayon ng inyong salita tungkol sa kung sino kami sa inyo, ano ang kaya namin gawin, Panginoon. Lord, as we go on and as we go back next Sunday, I pray that your shalom, your peace be upon our hearts. Lord, we thank you for blessing us, protecting us, giving us favor, O God, and wisdom sa lahat ng ginagawa namin. Lord, we glorify your name in this place. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. Amen. You know, church, yung sa totoo, alam ko yung iba dito medyo nakaka-catch up na yung revelation na naririnig natin dito sa unahan na it is really about the Word of God. Sa kung ano yung nare-receive natin. Kasi apart from that Word, apart from Him, hindi natin kayang mag-respond. Hindi natin kayang mag-respond doon sa mga bagay na ipinagkaloob na sa atin. Diba? Katulad din sa doon sa mga halimbawa sa mga halimbawang story doon sa Bible na binanggit na rin ni Pastor Noah. And ngayon po meron din po akong ipapakita sa inyo na apart from His Word, hindi natin kayang mag-respond through giving doon sa kanyang ipinagkaloob na sa bawat isa sa atin. So, doon po tayo sa Deuteronomy. Ito po ay napakahaba, pero alam na po natin na ito po ay patungkol doon sa mga Israelite doon sa Ehipto. Na sa loob ng 40 years, ano yung mga pinagdaanan nila. And hindi ko na po babasahin yung buong chapter. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo yung mga ilang verse doon sa chapter 8 ng Deuteronomy. Sabi po dito paki-flash nga po sa Deuteronomy 8 verse 4, ito yung mga
Ayan, sabi po dito, your garments did not wear out on you, nor did your foot swell these 40 years. So sa loob ng 40 years, hindi man lang daw, hindi man lang gamit na yung kanilang mga damit o kaya naman hindi man lang naluma yung kanilang mga damit o kaya naman hindi man lang nalabtukan. Alam niyo po ba yung nalabtukan? Yung hindi man lang nagkasugat yung kanilang paa, kahit yung suot nilang pampaa ay gamit nila sa loob ng 40 years. So ganun kabuti yung Diyos kasi yun yung provision ng Diyos sa kanila that time. Sabi pa po dito, sa verse 6, therefore, you shall keep the commandments of the Lord your God to walk in His ways and to fear Him. So, dito na makikita po natin that sinabi ng Diyos na huwag mong bibitawan yung salita niya. Habang doon sa mga Israelites. At ganoon din po sa atin dito sa kasalukuyan. Na hanggat nananatili tayo doon sa salita niya, yung tagumpay, yung pagpapala, yung mga pangako niya, yun yung mararanasan natin. Di ba po? At napakasarap po nun sa pakiramdam, lalo na kung talagang naunawaan natin. At doon po magi-start yon na maranasan ng bawat isa sa atin. Ganon din po, sabi po dito sa verse 11, beware that you do not forget the Lord your God by not keeping His commandments. Di ba po? Pinaalala pong muli ni Lord na sabi dito, do not forget the Lord your God. Lord your God, ibig sabihin, kasama po dito yung salita niya. Yung salita niya, huwag na po nating kalimutan. God, by not keeping His commandments, His judgment, and His statutes, which I command you today. So, hindi po talaga, kumbaga, ang kailangan lang po natin dito habang tinatayuan natin yung salita niya, yung mga pangako niya, ay huwag nating hayaan na makalimutan o bitawan kung ano man yung ating